Good day! For today's video, mag-share ako uli ng bagong side hustle. Di muna ako naglalamove, tumigil muna ako magbiyahe. Dito natutuwa talaga ako ngayon din sa ginagawa ko. Biruin mo, first transaction pa lang, ROI agad. Di ako nang-hype at di ako nambubudol dito. Totoo to guys. Anyways, di ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin. Gusto ko lang naman i-share baka sakaling gusto nyo ring subukan. Okay? Ang bagong side hustle ko nga pala ay yung paggawa ng IDs. So ito yung mga PVC card, yung matigas na ID kagaya ng mga lisensya at yung mga ATM card, yung mga ganong klaseng ID. So ayun, may friend ako na lagi kong nakikitang may mga dalang ID. So tinanong ko siya kung para saan yun. Sabi niya doon daw sa organization nila. Siyempre ako chismoso, kaya tinanong ko siya kung saan siya nagpapagawa ng mga IDs. Sabi niya doon sa Manila. Medyo malayo kasi taga-Taguig kami. Kaya biniro ko siya na kaya kong gawin yan. Pero sa totoo lang, may idea lang ako. At di pa talaga ako nakakagawa ng actual ID. So ayun, nagulat ako kasi pumayag siya. Ang sabi niya, tapusin niya lang daw tong taon na to at sa January, sa akin na siya magpapagawa. So ayun, nagkaroon ako ng instant client. So ang next step ko, since ID lang meron ako, nag-research ako kung paano ginagawa yung mga ID. Siyempre, lahat naman ng information meron na rito sa YouTube. So 1 month ko inaral yung editing sa Photoshop at saka yung kung paano siya i-print, kung ano ba yung mga ginagamit, saka yung kailangan. So sa editing ng mga pictures naman, sa ano nag-edit sa Photoshop. So meron din namang ibang editing app na maganda, pero mas naging komportable ako sa Photoshop. So di naman kailangan ng advanced skill sa Photoshop, yung mga basic lang naman. So madali lang siya. Marami namang tutorial na makikita dito sa YouTube Kaya hindi talaga tayo mahihirapan. Unlike dati na maghahanap ka kung saan ng information. So ito, pakita ko sa inyo yung mga equipment or yung mga tools na kailangan sa paggawa ng ID. So unang-una, kailangan meron tayong PC or laptop. Kasi dito tayo mag-i-edit ng mga ng mga photo, tsaka yung mga design ng ID. Sinubukan ko yung cellphone, kaso ang hirap pag-edit sa cellphone, masyadong maliit. Ang hirap mag-adjust ng mga picture. Unlike sa PC, napakadali. So dito din ako gumastos kasi meron naman akong sariling laptop. So sunod naman kailangan ay ang printer. So dito bumili pa ako ng bagong printer kasi ang gamit dito ay yung pigmented ink. So gumastos ako dito ng 6,700 plus. So ang model ng printer is Epson L121. So ayan, pag bumili kayo nito may kasama na siyang libreng ink. Next naman itong laminator, yung laminating machine. Nabili ko to ng bundle, may kasama tong PVC die cutter, PVC PVC card sheet, saka itong ID puncher. So lahat to, bundle to, 4,700 sila. So start tayo dito sa laminating machine. So dito, syempre, alam niyo naman siguro ang function nito, no? Dito tayo magla-laminate ng ID. So dito para dumikit yung image dun sa mismong PVC card, padadaan lang natin ng 4 na beses. So hanggang sa dumikit yung image siya dun sa may card. Parang ganyan. So sa pang-4 didikit na yan, hindi mo na siya matutuklap. So sa ngayon square pa siya. Mamaya pakita ko sa inyo paano yan bibilugin. Okay, so ang next is itong PVC card sheets.
So ayan, medyo mabigat siya. Ito yung isang rim. So pagka binili nyo to guys, nasa 800 to 900 pesos to. So ayan, buksan natin. Tingnan natin yung load. Ayan, medyo mabigat talaga siya. Okay, so sa loob nito, meron siyang dalawang klaseng plastic. Yung mismong PVC cardboard niya, yung matigas na plastic. So ayan yung pinaka card. Ito. So yung puti na to. Ito yan. Ayan yung pinaka card nung ID. Ito sa inyo. Ayan siya. Ayan yung matigas. Okay, so next meron din siyang kasamang transparent na plastic. Ayan, dito natin ipiprint yung image nung ID. So, dito siya. So, meron itong dalawang side. Ayan, yung isa makinis. Tapos yung isa magaspang. Yung magaspang yung pinutuklap. So, dun sa makinis na part, dun tayo magpiprint ng image ng ID. So, dun sa magaspang, yan yung tinutuklap. Okay, so huwag kayo magkakamali. Kasi minsan ako nalilito ako pag nagpiprint ako. So ayan, so sa isang frame makakagawa tayo ng 500 pieces na ID. Okay, so yung next na kailangan natin is yung yung PVC die cutter. Ayan, yun siya guys. Ayan. Ito mabigat talaga to kasi heavy duty to eh. Ayan, so ito yung pang hulma ng card. So kanina ayan, square pa siya. Shoot natin siya rito. Ayan. So sisiguraduhin lang natin nasa gitna siya bago natin siya ikat. So pag ikakata to guys, kailangan natin na lagyan ng puwersa. Kasi napakatigas. Tigas siya. Kaya puwersahin natin ng gano'n. So ayan na siya guys. So kaya pagka pinasok natin dyan, lahat ng IDA magkakasize na. So persa lang talaga pag ginanon natin. So pag kinunan na mayari, yan, tutuklapin niya na yung pinaka cover ng ID. Kaya pansin niyo medyo malabo pa siya ngayon. Kasi may plastic cover pa siya. ID puncher. Hindi ko pa siya nagagamit kasi naman binubutas yung ID. Depende kung mag-request yung may-ari na butas yung ID nila, pwede naman. Basta yan yung function niya, pambutas siya ng ID. Kasama lang siya dun sa bundle, kaya meron ako neto. Siguro sa future magagamit din natin to. Okay, so ang next, yung last, itong sliding cutter. Yan. So sliding cutter naman, technically pang puto lang siya. Dati kasi ang gamit ko cutter lang. Ang problema kasi sa cutter, mahirap siyang ipangkat ng diretso, tsaka mabagal yung proseso. Minsan bumabaloktot pa siya. Unlike dito sa sliding cutter na to, napakadali. So iipitin mo lang siyang ganyan, yung papel, tapos yan, i-slide mo lang na ganyan. Napakadali lang niyang gamitin. Walang ka-hassle-hassle. Unlike pag cutter, kasi kailangan mo pa ng ruler, minsan pabuloktot pa siya. So ito, napakadali. Napapabilis yung trabaho rito sa sliding cutter. Although meron na itong heavy duty, mumurahin lang muna yung binili ko. So ang presyo nito is nasa 230 pesos. So ayan, yan lang yung pinaka main tools na gamit natin sa paggawa ng PVC ID. Okay. Alright, so ayun, bali ang ginastos ko all in all, nasa 11,800 plus. Yung pag pinagsama-sama yung mga printer, yung mga laminating, at saka itong sliding cutter. So 11,800. So ito yung first batch ko na 500 pieces.
tinapatan ko yung presyo dun sa Manila na which is 25 pesos per ID. So ito is 500, kaya kumita ako dito ng 12,500 pesos. So bawi ko na yung puhunan ko, at the same time meron pa akong sukle na pang soft drinks ko. Ayan. So pakita ko sa inyo guys, meron na namang panibagong batch eto na dinala sa akin. Sa maliit na bag yan. Gagawa natin ng ID lahat yan. Pati itong nasa malaking bag na to, hindi ko pa naumpisahan yan, no? Mga bagong batch yan ng ID. Tapos may sinod pa kayo ng maliit na plastic. Yan, dalawang yan. So sabi niya nasa ano daw to, nasa 800 pieces na ID. So kita tayo dito ng mga 20,000 pesos. So ito, kita na natin to, no, kasi nabawi na natin yung puhunan. Okay, so ayun, sa ngayon, no, ID pa lang muna yung ginagawa ko. Siguro sa future baka gumawa na rin ako ng mga invitation cards, mga calling cards, mga ganun. Depende kung may magpapagawa, why not, diba? Sayang din naman yun. Pero sa ngayon, focus lang muna tayo dito sa ID. Kailangan tutunan natin ito ng husto bago tayo gumawa ng panibagong produkto. Okay, so yun, summary tayo, no? So una, dapat meron kang knowledge, kahit idea lang na ano, diba sabi nga ni Chinkitan, ano ba ka ng Chink Positive, sabi niya ito ang pinaka or walang puhunan na investment na knowledge. Mag-invest tayo sa knowledge. So nood-nood tayo, basa-basa, ganun. So pangalawa is yung client. So sa case ko, since na introvert ako, di talaga ako nakikipag-usap sa di ko kilala. So ang mga potential client natin is pwede yung kamag-anak or yung kakilala. So once na na-fulfill natin yung or nagustuhan nila yung gawa natin, yun, tsaka nila tayo i-refer sa ibang tao. So ganun. So ang next naman is yung tamang tools, no, para at least pag may tools tayo, mapapadali yung gawain natin, no. Siyempre, hindi tayo bibili ng tools na hindi natin gagamitin kasi sayang naman. Kung halimbawa, cutter ka naman, bibili ka pa ng gunting. Kung ako guys, nagawa ko to ng wala akong experience, I'm sure kayang-kaya nyo rin itong gawin. So, ayun. Balitaan ko kayo next time. And see you on the next video.